Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na dito sa ating panambahan. Sa kawan ng Panginoon tayo nagpapasalamat sapagkat minsan pa tayo ay sasamba, lilingkod sa Diyos at makikinig sa kanyang mga salita. Ating pag-aaralan ating ang Biblia sa mga aklat sa aklat ni Ruth chapter 1 sa Ruth kabanata 1 simula sa talatang 6 hanggang sa mga susunod na talata. Ganito ang binanggit: nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang at umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Uda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin kayo sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y nagka ni Naomi bilang pamamaalam, ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, hindi na ako magkakanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi ako'y mag-asawa, uh, uh, ako'y mag-asawa at magkaanak. Mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari kaya't mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito'y lalo silang nagiyakan at tinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam, ngunit naiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo, saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay aking magiging bayan, ang iyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay, at doon din ako maililibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung pag-iwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ng isip si Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya pinutol. Pagpalain ng Diyos ang kanyang pagbabasa ng salita, tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sapagkat ang muling pagkakataong ito'y muling pagbubukas ng isang katotohanan patungkol sa iyong salita. Lahat ng salita mo'y mapagpala at punong-puno ng biyaya. Kaya sa oras na to, hinihiling namin ang biyaya at pagpapala nito sa aming buhay. Sa aming pag-aaral, bantayan niyo, Panginoon, ang bawat salitang mamumutawi sa inyong lingkod. Hayaan niyo, Panginoon, nang masabi ko, Panginoon, ay pawang salita mo. Gabayan mo kami ng Espiritu Santo. Pangunahan mo kami, Panginoon, upang maintindihan namin ang totoong layunin ng buhay na to patungkol sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo at pakipag-ugnayan sa kapwa-tao. Gabayan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, maging karapat-dapat kami sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan na ang Panginoon Jesus ko namin dalangin. Amen. Ang ating pag-aaralan ay pinamagatan natin ang elemento ng tunay na pag-ibig. Itong kasaysayan na to, bagamat ito'y kasaysayan ng stepmother and stepdaughter, makita natin dito na halos ito yung binabanggit sa kasal, no?
Bagamat alam natin na darating ang February 14 na siyang pinagdiriwang ng mundo patungkol sa pagmamahal, inaalala ng tao patungkol sa buwan ng pag-ibig. Subalit, ang isang bagay na katotohanan sa panahon natin ngayon, nag-iba na yung pamantayan ng pag-ibig. Nag-iba na ang konsepto nito. Nagbago ng anyo, nagbago ng motibo, nagbago ng dahilan. At ito yung ating makikita na ano ba yung pag-ibig sa harapan ng Diyos? Paano mo bang mapapaliwanag ang sangkap ng tunay na pag-ibig? At ito nga yung ating pag-aaralan. Dito, pagkita natin sa Biblia, merong binanggit na iba't ibang uri ng pag-ibig na lagi nating naririnig to sa ating pag-aaral pag may kinalaman sa pag-ibig. Una, yung salitang eros na may kinalaman about sensual love. Ito'y tumutukoy sa attraction ng magkaibilang uh, uh, kasarian. Ito'y tumutukoy sa pagkaakit ng isang babae sa lalaki at pagkaakit ng lalaki sa isang babae. Ito'y tumutukoy sa panlabas na attraction na siyang nagbibigay ng dahilan kung bakit mo minamahalan sa tao. At ito yung kadalasan na makikita natin na kung bakit merong nagmamahalan sa mundo. Maraming napagkakamalan na yung pagmamahal ay about sensual. Subalit hindi ganoon ang totoong pag-ibig. Walang kinalaman ang tunay na pag-ibig ay nananatili hindi dahil sa mga bagay na nakikita mo o katangian ng tao. Madalas, pag ginagawa natin to, pag kaya nangyayari ito, kasi naapektuhan yung tao, nakikita niya yung kanyang standard sa isang tao, at dahil doon siya'y na-attract. O kaya, nagagawa ng isang tao yung bagay na hinahanap niya, kaya siya'y na-attract. At dahil doon, makita natin, yung pag-ibig na umusbong sa kanya, kaya niya minahal ang isang tao, ay isang pag-ibig na hindi talagang totoong pag-ibig. Kundi isang pag-ibig na marupok na kadalasang pinipili ng tao at madalas iniiyakan ng tao. Meron naman yung pag-ibig na tinatawag nating hilayo. Ito na may tumutukoy sa pagiging magkaibigan. Nagamat si Jesus, ginamit niya rin ang salitang ito ng tileo na tumutukoy naman sa ginagawa ng tao. Yung parang meron kayong pagkakaparehas, kaya kayo naging magkaibigan. Meron kayong pagkakahawig, parehas kayo ng hilig, kaya kayo naging magkaibigan. Ito naman yung common denominator pagdating sa bagay na to, na ang pagmamahal ng isang tao ay dapat katulad mo. Ang pagmamahal ng isang tao dapat kaparehas mo. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan kasi meron tayong nakikita sa kanya na magandang bagay na ikinasisiyan natin. Isipin nyo na lang kapag ang isang tao mula pa lang sa simula ay parang kontrabida sa iyo, natitiyak ko po hindi mo siya magiging kaibigan kailanman. Kaya nga kung ang pag-ibig lang natin may kinalaman lang kung saan ka nakikinabang, napakababaw na pag-ibig to. At yun yung pag-ibig ng Pileo. Meron din naman na istorge na ito'y about sa pag-ibig ng karelasyon. Ito'y sa dugo. Kaya mo siya mahal kasi kamag-anak mo siya. Kaya siya mo mahal kasi anak mo siya. Kaya mo siya mahal kasi meron kayong relasyon. Maaring tatay mo siya, magulang mo siya, anak mo siya, kapatid mo siya. At ito yung isang pananaw. Kaya ito naman ang pag-ibig na kung tutusin natin ay limitado rin kasi maraming pagkakataon kung ang pagmamahal lang natin ay dahil sa relasyon, dahil sa ating kaugnayan, paano natin magagawang mahalin yung ating kaaway? Paano natin siyang pinagutos ng Biblia? Paano natin magagawang mahalin ang isang tao kung ito'y hindi kakit-akit o hindi walang bagay na kakayahan para sa kanya? Kaya sa istorge, makita natin, ito'y may kinalaman sa relasyon. Kaya mo siya mahal kasi meron kayong kaugnayan. At yung panguli ay yung agape love, no? Na lagi natin binabanggit din, the greatest love. Ito yung pagmamahal na ang dahilan ay hindi dahil sa nakikita,
Hindi dahil sa kaparehas at lalong hindi dahil sa kamag-anak, kundi ang dahilan nito ay isang desisyon ng tunay na pagmamahal sa isang tao. Nagdesisyon ang tao, ang Diyos, nagdesisyon ng Diyos para tayo mahalin. Walang kinalaman dun sa eros. Hindi na-attract ang Diyos sa atin. Walang kinalaman sa phileo. Kasi ang sabi ng Bible, tayo mga kaaway ng Diyos. And walang kinalaman sa istorge sapagkat hindi pa tayo anak ng Diyos. Tayo anak ng kaaway ng Diyos. At kaya dito, pakita natin, ang agape love ay yung minahal tayo ng Panginoon kahit hindi pa tayo nagmamahal sa Panginoon. At dito, makita natin ang kasaysayan ni Ruth na hindi ko na binanggit yung umpisa nang si Noemi ay nakaramdam na magkakaroon ng tagutom sa Israel. Siya tumakas at siya umalis kasama ng kanyang asawa, dalawang anak. At sila'y namnirahan sa Moab na siyang pinagbabawal ng Diyos. Pero pagkatapos noon, makita natin nakapag-asawa ang kanyang mga anak ng mga taga-Moabitan na siyang pinagbabawal din ng Diyos. Pagkatapos noon, kita natin nagkaroon ng tagutom, namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang mga anak. Kaya, ang natira ay si Naomi, si Orpah, na stepdaughter ni Naomi, at sila'y magkakasama. Kaya nung mabalitaan dito ni Naomi na okay na ang kalagayan sa Huda, siya'y umuwi. Natid siya ng kanyang mga manugang, pero pagdating dun sa isang boundary, discourage niya na sumunod sa kanya. Kasi sa yung tinatawag na benepisyo, ang byuda kasi halos walang tinatanggap. Ang byuda pinakakawawa. Para wag siyang maging kawawa, dapat maanakan siya ng kamag-anak ng asawa niya. At ito yung dahilan kung bakit sumusunod sila kay Naomi. Baka meron pa siyang kamag-anak na lalaki, hindi na kailangan ng ligawan doon. Sasabihin niya na lang na itong kamag-anak mo na asawa ko ay namatay, na wala kaming anak, kaya bigyan mo kami upang yung kanyang ari-arian ay mapunta sa aming mga anak at hindi mapunta sa kawalan. Kaya ganun nga yung nangyari. Pero dito, makita natin na yun yung inaasahan nila pero diniscourage sila ni Naomi. Tingnan nyo naman yung edad ko. Kung ako may magkakaanak na ngayon, hindi rin naaabot yung panahon nyo para mapangasawan siya. Kaya dinidiscourage niya na huwag nyo na akong samahan. Pero mahirap kay Naomi na hindi siya sasamahan kasi nag-iisa na lang siya. Kaya pagdating sa dulo, umiyak din si Orpah, kagaya ng pag-iyak ni Naomi. Pero yung may tunay na pagmamahal ay nananatili magpakailanman. At si Orpah ay umalis, bumalik sa kanyang bayan. Kaya si Ruth yung nanatili at sa kanyang pananatili, pinatunayan niya kung gaano niya kamahal si Ruth. May kinalaman sa relasyon ni Ruth, ay nagkaing relasyon niya, may kinalaman dun sa tawag dito, struggles, na anumang struggles niya ay struggle mo din ng isa. At dito, kita natin ang ilang bagay. Una, kabutihang loob. Kung ang tunay na elemento ng tunay na pagmamahal ay kabutihang loob. Dito makita natin na si Ruth ay nanatili hanggang wakas. Hindi siya papayag. Sabi niya, sumpain ako ng Diyos kapag ikay aking iwanan. Yun yung kabutihang loob na naranasan niya. Sabi doon sa unang talata, naranasan niya mula sa kanyang sa kapamilya ng kanyang biyanan. Kaya yung kabutihang loob ang siyang nagbigay ng pagbabago kay Ruth. Kaya mismo siya, tumanggi siya na hiwalayan ang kanyang stepmother. Sinabi niya nga, sumpain pa siya kapag ito'y kanyang gagawin. Kaya dito, makita natin napakalaga ng kabutihang loob na isang sangkap pagdating sa pagmamahal. Bagamat hindi sila magnanay, kundi naging nanay niya lang dahil sa kanyang asawa, pero makita natin yung kanyang pagmamahal ay totoo.
Hindi sapat ang pag-iyak para sabihin mo sa tao na mahal mo siya, kagaya ng ginawa ni Orpha, kundi yung handa kang sumunod sa kanya at magsakripisyo para sa kabutihan niya. Handaan mo siyang bantayan hanggang dulo, hanggang ah, sa kanyang pangailangan. Yun yung tunay na pagmamahal. Ang focus ng pagmamahal, hindi yung sarili. Ang focus ng pagmamahal, mga kapatid, ay kundi yung partner mo. Kumbaga, nung ang Diyos ay nagmahal, yun na lamang pag-ibig ng Diyos ang libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong anak. Hindi niya nakita ang sarili niya nung nagmamahal siya. Handa niyang isakripisyo ang sarili niya dahil sa tunay na pagmamahal. At yun din ang dahilan ng tunay na pagmamahal. Ang elemento nito ay yung pagiging mabuti. Handa mong isakripisyo maging ang karapatan mo dahil sa kabutihang taglay mo. Pagiging mabuti ay isang bagay para makuha natin yung tinatawag na agape love. Dapat makapokus tayo hindi sa ating sarili, kundi sa kabutihang pinagkaloob ng Diyos sa puso natin na laging uhaw sa paggawa, uhaw sa pagkilos para makamit ng bawat isa na nagmamahal sa Kanya yung pagmamahal na ininanais niya. Kaya yun yung una na ang kabutihang loob ay isang napakalaga. Sabi niya doon sa verse 16, ang ganda doon, sabi niya, huwag niyong hiligin na iwanan ko kayo. Ayaw niyang pumayag na iwanan siya. Pangalawa, hindi lang yun, kundi yung tinatawag nating dedication. Ito yung sinasabi natin na loyalty or pagiging tapat. Dito sa kwento, makita natin, pareha sila tapat, nanatili, pero nang kahuli-huli yan, nung pinaliwanag niya na parang imposible na makinabang kayo sa pagkikisama sa akin, na parang pinatid niya na yung, kasi sa Israel noon, hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba pag namatay yung asawa mo at di ka nabigyan ng anak. Talagang susunod ka sa stepmother mo, sa ano, o sa stepfather mo. Kaya yun yung naging kalakaran. Kaya bawal mag-asawa ng iba. Pero both side may responsibilidad. May responsibilidad din ang magulang na dapat pag nag-anak siya, una, gagawin niyang asawa ng kanyang anak, yung ang tawag dito, yung byuda ng kanyang kuya. Kaya dito makita natin, parehas nila itinalaga yung kanilang sarili dahil mahal nila sa isa. Si Ruth, itinalaga niya ang kanyang sarili, kinalimutan niya ang kanyang kalayaan, kinalimutan niya ang kanyang pangarap, handa niya paglingkuran yung kanyang biyanan hanggang sa dulo. Ganun din si Naomi, bagamat pwede siyang tumanggap ng pagpapala sapagkat kasama niya ay dalawa. Pero sabi niya, ayaw niyang masira yung kanilang buhay, baka pwede pa silang mag-asawa. Kaya, hinayaan niyang iwanan siya at yun yung pagmamahal. Handa mong isakripisyo yung pakinabang mo para lang makinabang yung iba. Kaya nga, ang pangalawang elemento ng pag-ibig ay yung pagiging tapat sa isa't isa. Sabi niya dito, live where they live. Sabi niya verse 16 at 17 na sabi niya sa part, ang iyong bayan ay aking magiging bayan, ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Sabi niya nung una, kung saan ka titira, doon ako titira. Kung saan ka mamamatay, verse 17, doon din ako mamamatay. At kung saan din ako at malilibing, doon din ako malilibing. Parusahan ako ni Yahweh na ang mabigat na parusa kung papayagan kong makalayo kayo maliban na lamang kung pagwalayin tayo ng kamatayan. Kaya ito yun. Sabi niya, kung saan ka nakatira, doon ako titira. Kung ano yung mangyayari sa iyo, yun din ang mangyayari sa akin. Pag ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kaya nga, tinawag natin to na dedication. Dinedicate mo yung buhay mo sa Panginoon. Dinedicate mo. Hindi mo lang dinedicate partial, kundi dinedicate mo siya as a whole. Yung walang reservation. Yung lahat ng kabuuan ng buhay mo ay tinalaga mo
para sa kanya. At yun yung ginawa ni Ruth na siyang type of Christ na ginawa ni Kristo ang lahat ng bagay para sa atin. Wala siyang itinira, kinalimutan niya ang kanyang karangalan, ang kanyang kalagayan. Ang tinanggap niya lang ay yung pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, ang pag-ibig ay hindi isang kwento, hindi isang salita, kundi ang pag-ibig ay isang ganap na trabaho para sa Panginoon. Kaya nga, ang pag-ibig na to, kapag tayo ay laging mapagmahal, alam nyo ba, mga Kristyano, walang ibang pinaka pwedeng gumawa nito maliban tayo. Kasi tinanggap natin sa Panginoon yung walang katulad na pagmamahal. Marapat lamang na tayo rin ay gumawa ng walang katulad na pagmamahal. Kaya lang napapalibutan tayo ng maraming tao. Ang masaklap dito, ang gusto lang natin paglingkuran ay mga taong kaparehas natin. Hindi po ganun dapat. Kasi ang pagmamahal sa Panginoon ay pagiging tapat at hindi walang kinalaman sa buhay natin. Pangatlo, yung tinatawag natin na aggressive, no? Ang Panginoon ay yung hard work pala, sorry, yung hard work. Na ang Panginoon ay tumulong sa atin, nagtrabaho para sa atin. Kaya kapag tayo nagmamahal, ganun din. Malata mong tunay nagmamahal, handang magtrabaho, handang gumalaw, handang kumilos. Si Ruth, makita natin, anong ginawa ni Ruth? Sinakripisyo niya ang kanyang sarili at dito makita natin sa pangatlong ating pinag-aaralan yung hard work. Yung hard work. Dahil wala nang kakayahan si Naomi, ang ginawa niya, siyang gumawa ng paraan paano makakuha ng pagkain sa kanila sa maghapon. Kaya napakaganda yung ginawa niya na itinalaga niyang kanyang buhay para sa pagmamahal niya sa Panginoon. At yung pangapat, ay yung tinatawag natin na yung pangatlo, yung sa pangatlo, ibidiin ko pa rin yung active loving, yung opportunity na ang paggawa at pagpupursige para sa mahal mo ay isang oportunidad. Ginagawa natin to para sa Panginoon, ginagawa natin to para sa ating pamilya. At yung isa pa din yung salitang communication, teamwork, at yung pagiging banal. At yung lahat ng yan ay may kinalaman na ang Diyos ay ginawa niya tayo aggressive, uh, yung aggressive love, no? Na hindi pumapayag na stagnant, hindi pumapayag na nandun lang, kundi nung maintindihan mo, gagalaw ka para maging bahagi ng bagay na ito. At yung una, review ko lang, yung una, yung kabutihan, yung kindness. Pangalawa ay yung loyalty, yung dedication. At yung pangatlo ay yung aggressive, no? Tapos yung pangapat ay yung perseverance. Ito yung pagiging pasensyoso, no? Pagiging handang umintindi, handang umunawa, no? Kaya ito ay ating makikita kay Naomi at kay Ruth na handang magsakripisyo para sa isa. Kung si Naomi ang pag-uusapan, isang malaking comfort zone sa kanya, nakasama niya yung kanyang mga stepdaughter. Kapag nandyan sila, nakatulong niya, palatag sila at mas malaking pakinabang. Pero ayaw niya nun. Kasi mahal niya yung stepdaughter niya. Pag inayaan nilang manatili sa Panginoon ay sa kanya, mangyayari hindi na sila makakapag-asawa. Kaya yung nanda niyang isakripisyo yung benepisyo ng dalawang stepdaughter, sabi niya mag-aral kayo. Mag-aral kayo. At doon itinutulak niya yung kanyang mga anak na mag-asawang muli, kumilos uli, gumalaw, mag-explore. Huwag kayo pumayag na matali kayo sa atin. Kaya yun yung maganda. Na may mga pagkakataon dahil sa pagmamahal mo siyang tao. Kahit na makikinabang ka, hindi ka papayag. Kasi mas nakikita mo yung makikinabang siya.
Kaya nga sabi ko ang pag-ibig hindi siya passive, kundi isa siyang active. Isa siyang pagkakataon na ipapatunayan mo sa tao na mahal mo siya. Papatunayan mo sa Diyos na mahal mo siya. Handang magsakripisyo, positive thinking. Lahat ng bagay tinitingnan mo positibo, tapos naiintindihan mo yung lahat ng kanilang kalagayan. Higit sa lahat ay yung itinataas. Itinataas yung kakayahan mo para lalo silang mahalin. Kaya yun yung maganda. At yung panguli, dito tayo magtatapos ay yung pananampalataya. Sabi niya ay, sabi niya sa verse 16, ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. No? Kaya dun sa panguli, makita natin ang tunay na sangkap ng pagmamahal. Una ay kabutiang loob. Pangalawa, yung uh, loyalty, pagiging tapat. Pangatlo, yung pagiging aggressive, no? Yung pagiging hardworking. At yung pang-apat ay yung patience. At yung panglima ay yung faith. Ang faith ay glorifying God. Ang faith laging tinataas ang Panginoon at dinadakila ang Panginoon. Ang faith ay laging inuuna ang Panginoon. Kaya sa oras na to, ang ating pagmamahal sa ating kapwa, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo siya, bahala na, wala mo na sa Diyos. Hindi. Ang Diyos ang laging kasama sa pagdating ng mga bagay na ito sapagkat alam natin ang Diyos ang siyang tutugon sa buhay natin. Ngayon, pinagdiriwang natin ang araw ng mga puso at ang araw ng mga puso, huwag nating hayaan na maging sinungaling ang pagdiriwang natin. Bagkus yung katotohanan ng ating pagdiriwang sa araw ng pag-ibig ay hindi lang isang araw, kundi pang-araw-araw. Sa oras na napakinabangan mo at tinanggap mo ang tunay na pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, kahit sinong tao, kahit sinong nagkasala sa iyo, kahit sinong nagkamali sa iyo, tiyak mapapatawad mo. Kasi yung Diyos na nagmahal sa iyo nung ikay makasalanan pa, siya yung Diyos na tiniis niyang lahat. Tinanggap niya lahat ng kasalanan kahit wala siyang kasalanan upang tayo ay makaranas ng tunay na pag-ibig mula sa Diyos. At yung pag-ibig na yan, yung bagong buhay na yan, siyang nagtutulak sa atin para magmahal din sa ating Panginoon. Kaya ang pagtunay na pagmamahal ay glorifying God. Ang tunay na pagmamahal ay pananampalataya na sabi niya sa Corinthians ay hindi kinukonsinti ang gawang masama. Bagkus ito'y nananatiling para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sa buhay ni Nomi, sabi niya, ang yung Diyos ay aking magiging Diyos. Ano man ang gagawin mo, yun ang gagawin ko. Isang napakagandang tipanan. Sa ating sakawan, ang tipanan ang siyang tamang salita para sa isang proseso na kung saan ang Diyos at ang tao ay magkakatagpo at babaguhin ng Diyos ang buhay ng kanyang sangkatauhan. Kaya mga kapatid, huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya kasi merong Diyos na siyang patuloy na nagmahal sa atin at ang Diyos na to ang siyang gagawa ng paraan para makuha natin yung lahat ng sangkap ng pagmamahal. Mga kapatid, sa umpisa, tayo yung recipient ng pagmamahal na ginagawa ng Diyos. Pero darating Panginoon, tayo na ang initiator ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ay hindi bunga ng anumang personal na kagustuhan, kundi ang pagmamahal ay bunga ng iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong anak, sa iyong asawa, na handa mong sakripisyo ang buhay mo para sa kanila. Nawa, naintindihan natin ang mensahe ng Panginoon sa araw ng Valentine's, hindi ang maraming neat na paraan ng pagmamahal, romantic, neat lang yan. Kasi makita natin ang sentro niyan ay yung bawat isa sa kanila, hindi yung partner nila, yung bawat isa sa kanila. Anong sasabihin ng tao, anong gagawin ko. Kaya sa oras na to, tayo'y magtatapos sa ilang bagay. Una,
Kumusta yung ating pagmamahal sa Diyos? Ito ba'y aktibo, nagbagalaw? Ito ba'y isang desisyon na nagsasabi at nakipagtipan sa Panginoon na pangwalang hanggan na pagmamahal? Nawa, ito ay ganoon. Sapagkat kung hindi ito ganoon, sisira to, mawawasak to, at hindi ito papasok sa puso ng tao. Ang tunay na pagmamahal ay yung pagmamahal na kagaya ni Ruth, sa kabila ng pagkakaton na makatakas siya, hindi siya papayag sapagkat nakita niya ang kabutihan ng pamilyang ito sa kanya, kaya nais niyang ibalik ang kabutihan ng nila para sa kanyang kasama. Kaya nakita rin natin si Ruth kung paano naging tapat sa kabila ng mga persecution, ng hard work, sobrang dami ng trabaho, pero nanatili siyang tapat at minahal niya yung si Naomi. At ito yung ating basihan na tayo rin ay may ganung puso na siyang magagawa natin sa ating kapwa. Tayo'y manalangin, aming Panginoon, ang pagpapala mo ay aming hinihingi. Panginoon, narito sa aming pagdalo, sa aming pagkinig ng iyong salita. Panginoon, sino man sa amin yung nalalabuan pa sa konsepto ng pagmamahal na ibibigay mo. Panginoon, ito yung oras na ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang pagmamahal na ito. Hindi bunga ng meron lang kaming pangangailangan sa iyo, kundi bunga na ito, Panginoon, ay isang pagmamahal na galing sa iyo. Binibigay mo kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin na yamong pagkaloban mo kami ng kakayahan na gawin ng tama. Ganun din, Panginoon, ang aming panalangin sa aming mga pamilya na huwag silang mabighani sa mga pagmamahal na makamundo, kundi magawa nila yung pagmamahal, Panginoon, na galing sa iyo. Tulungan niyo kami sa aming pag-ibigan, tulungan niyo kami sa pagmamahal sa iyo at pag-uunawaan. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalik lahat ng salamat, kasama ang panalangin ng pagpapala sa lahat ng pamilya. Sa pangalan ng Jesus. Amen.